The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When John the Baptist heard in prison of the works of the Christ, he sent his disciples to Jesus with this question: Are you the one who is to come, or should we look for another? Jesus said to them in reply, Go and tell John what you hear and see. The blind regain their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, and the poor have the good news proclaimed to them. And blessed is the one who take no offense at me. As they were going off, Jesus began to speak to the crowds about John. What did you go out to the desert to see? A reed swayed by the wind? Then what did you go out to see? Someone dressed in fine clothing? Those who wear fine clothing are in royal palaces. Then why did you go out? To see a prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet, this is the one about whom it is written, Behold, I am sending my messenger ahead of you. He will prepare your way before you. Amen, I say to you, among those born of women, there has been none greater than John the Baptist. Yet the least in the kingdom of heaven is greater than he. My brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa ating lahat at batiin naman po natin ang mga katabi natin. Magalak ka. No? Magalak ka. Ngayon po, kagabi, nasindihan na po natin ng ikatlong kandila sa ating luntiang korona ng pang-Adbyento o Advent wreath. Ang pangatlong kandila po sa Advent wreath natin ay kulay rosas, kulay pink. No? At ang ibig sabihin po nito, at tinatawag din natin itong linggong na ito bilang Gaudete Sunday. Isang salitang Latin na ang ibig sabihin ay rejoice. No? Magalak ka. Yan po ay hangos sa entrance antiphon. Kung babasahin natin sa misal sa ating misa, ang paanyaya sa atin ay magalak. No, tila ba taliwas sa liturhiya ng Adbyento na nagsasabi na tayo dapat ay magdahan-dahan, no? Maghanda, hindi masyadong magarbo. Pero ngayong ikatlong linggo, inaanyayahan tayong magalak. Bakit? Dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Yun ang dapat nating ikagalak. Ang pagdating, ang nalalapit na pagdating ng Panginoon sa ating mga puso ngayong Pasko. Now the readings for this Sunday tells us that patience is what leads us to rejoicing. Sa pagtatyaga, sa ating pagtatyaga, madarama natin ang kagalakan. Pero alam niyo sa panahon ngayon, hindi na uso ang pagtatyaga. Ang gusto natin ngayon ay instant, hindi ho ba? Instant messaging, instant email, instant noodles, instant lahat. Kapag tayo ay naghihintay, kapag tayo ay pinaghihintay, ayaw natin. Naiinis ho tayo. Ngunit ngayong linggo, ang paanyaya sa atin ng Diyos, maghintay. Patuloy na maghintay, patuloy na magtiyaga.
Sa ating unang pong pagbasa, narinig natin ang Diyos na matiyaga sa kanyang bayan. No? Ang mga Israelita ng panahon na iyon ay hindi laging tapat sa Diyos. Meron hon sa isang pagkakataon na sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako, sila ay nawalan ng pasensya. Hindi na nila kinayang magtiyaga. Ang ginawa nila, sumamba sila sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Hindi na nila sinamba ang Diyos. Ngunit ang Diyos sa ating pagbasa ay matyaga sa kanyang tao. Sinabi niya sa kanyang tao sa bayan ng Israel na maghintay dahil darating na ang kaligtasan. No? Ang Diyos pa madalas sa atin ang nagtsatsaga sa atin. Tayong mga walang pasensya sa Diyos, ang Diyos ang nagtatyaga. Kahit ang Diyos ay pinagtaksilan, kahit ang Diyos, ang bayan ng Diyos ay walang tiyaga sa Diyos, ang Diyos ay patuloy na nagtatyaga sa kanyang bayan at magpapadala pa ng kaligtasan. Ganun din ho ang sinabi at paalala ni Apostol Santiago sa ikalawa nating pagbasa. Sabi niya, magtiyaga kayo, maghintay, pagkat paparating na ang Diyos. No? Paparating na ang Diyos. Tulad ng isang magsasaka, kailangan nating maghintay. Hindi ho ba ang magsasaka, hindi agad-agad nakukuha ang kanyang itinanim. Marami siyang pagdadaanan mula sa pagtatanim ng binhi hanggang sa pagdidilig, hanggang sa pagbabantay para hindi pestihin ang kanyang tinanim. Siya ay naghihintay. Siya ay matyaga dahil alam niya at may tiwala siya na sa dulo ang bunga nito ay maganda. Kaya nga, ang paanyaya sa atin ni Apostol Santiago, maging matyaga katulad ng magsasaka. Ganon din ho sa ating buhay. Madalas ho, wala tayong pasensya sa ating sarili. Wala rin tayong pasensya sa plano ng Diyos para sa atin. Ang gusto natin, yung plano natin ang masunod. Gusto natin, kung anong oras ko plinano yung bagay na gusto kong mangyari, yon ang masunod. Dahil wala akong pasensya. Pero ang paalala sa atin ng mga pagbasa at ng linggo ng Gaudete, maging matyaga ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ang mas nakakaalam ng magandang plano para sa atin. Hayaan nating basagin ng Diyos ang ating mga plano. Dahil madalas ang plano natin ay hindi higit kumpara sa plano ng Diyos para sa atin. Tignan na lang ho natin kung hindi nagtsatsaga ang magsasaka sa kanyang itinanim. Napapabayaan na lang niya to dahil napakatagal magbunga. No? Wala siyang maiuwi na bunga ng kanyang gawa dahil sa kanyang hindi pagtsatsaga. Kaya ang paanyaya sa atin, magtiwala sa plano ng Diyos. Maging pasensyoso, magtiyaga. Huwag magtiwala masyado sa plano ng tao, ngunit lalo't higit magtiwala sa plano ng Diyos na siyang nagtatyaga sa atin. Sa Ebanghelyo ho, nakita natin ang imahe ulit ni Juan Bautista. Kung napansin niyo, si Juan Bautista ho, ang gabay rin natin ngayong panahon ng Adbyento. Siya ang naghahanda ng daraanan ng Panginoon. Siya din ang naghahanda sa ating mga pagbasa para sa ating nakaririnig ng pagbasa, makahanda sa pagdating ng Panginoon. Si Juan Bautista ay matyaga. Matyaga niyang hinanda ang mga tao. Nag-preach ng pagpapatawad, ng pagbabalik loob sa Diyos. Nagbinyag ng mga tao. Matyaga niyang hinanda sila para pagdating ni Jesus, siya na ang umangat. Kaya nga noon dito sa pagbasa natin, ngayon sa binasa nating Ebanghelyo, hindi ho nawalan ng tiwala si Juan Bautista.
Ngunit sa kanyang pagtsatsaga, gusto niyang makasigurado kay Jesus. Jesus, ikaw ba ang ipinadalang Mesiyas? Ikaw na ba talaga ang hinihintay naming Mesiyas? O kailangan pa naming maghintay ng iba? At ang sabi ni Jesus sa mga alagad na pinadala ni Juan Bautista, bumalik kayo kay Juan Bautista. Ikwento nyo kung ano ang inyong nakikita, kung ano ang aking ginagawa, at kung ano ang inyong naririnig sa akin. Siguro ho, nagbunga ang pagtsatsaga ni Juan Bautista. Siguro nung pagbalik ng mga alagad kay Juan Bautista at sinabi ang mga ginagawa ni Jesus, siya din ay nakaranas ng kagalakan kahit na siya ay nasa kulungan. No? Ang lahat ng ginawa niya ay nagdulot sa kanya para siya ay makulong. Pero ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pagtsatsaga ay nagbunga dahil nariyan na ang Mesiyas. Nariyan na ang magliligtas sa bayan ng Israel. Nandyan na ang kanyang kaligtasan. Mga kapatid, ngayong ikatlong linggo po ng Adbyento, ang linggo ng Gaudete, kagalakan ang mensahe sa atin. At ang kagalakan lang ay matatamo natin kung tayo tulad ng Diyos ay matyaga. Tulad ng Diyos nagtitiwala. Ang paanyaya sa atin, magtiwala sa plano ng Diyos at hindi sa ating sariling mga plano. Magtiyaga tayo dahil dito magbubunga ng maganda ang ating pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ang magdudulot sa atin ng kagalakan. Malapit na po ang Pasko, pero hindi pa ho Pasko. Kailangan pa ho nating maghintay. Kailangan nating magtiyaga. Kailangan pa rin nating daanan ang simbang gabi. Bukas ho, magsisimula na ng gabi. Sa gabi ang pagdiriwang natin ng mga simbang gabi. No? Sana ho sa pagsisimba natin ng simbang gabi, isipin pa rin natin na parte iyon ng paghahanda. Kahit ang suot ng pari ay puti at meron na hong gloria, na tila ba ito ay Pasko na? No? Hindi pa din. Patuloy pa din tayong maghanda dahil upang sa mismong araw ng Pasko, na nariyan na ang mangliligtas sa ating mga puso, ang kagalakan ay tunay nating makakamit dahil nariyan na si Jesus upang tayo ay iligtas. Amen.